Good evening! Welcome! This is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. episode 44. And today is June 30, 2026. Wow, and it's the last day of June. So, start na naman tayo ng panibagong buwan bukas. Oy. Ay, maganda tataber, tapos healing. Yun nga eh. Oy, May kumama ng July 1st, ha? Mukhang maganda-ganda bukas ang energy. Ayan. Kamusta po, Tata Bert? Okay naman. Eh, talagang, kasi, minomonitor ko rin mula tinitignan ko rin yung rally kanina. Oo. Hindi ko alam bakit ganun eh. Dahil nagrarally sila without any permit. Oo nga, Tata Bert. Sinurpresa nila ang gobyerno. I don't know. Pero sa akin, sa tingin ko, pwedeng mag-file ng reklamo ng gobyerno against kung sino man ang mga namuno sa rally na yan. Dahil Ang daming naistorbo. Yeah. Ang daming hindi nakapasok sa work nila. Ako. Mga estudyante na hindi nakapasok ng school dahil sa ganyang pangyayari. Yun, tama po, maulan pa. Dahil na sinasabi lang nila, gusto raw nila yung maitama yung mali. Ano maitama yung mali? Pero kay Marcoleta, Senator Marcoleta ang kailangan lang naman sagutin ni Senator Marcoleta yung sa kanya, reklamo sa kanya. Hindi kinakailangan ng puwersa. Puwersang masasabi yung ng ink. Opo. Oo nga, Tata Bert. To me, hindi ako doon. Kung kaya mag-file ng gobyerno ng case against the ng king, file. Tama, Tata Bert. Natatakot sa mga ganun. Opo. Gusto nila itama yung mali, pero parang dumagdag sila ng mali. Yun nga eh. Kaya hindi mali. Opo. Tama yung reklamo. Okay, pagandahin na lang natin yun. Sige po. Magandang news naman Go tayo lang, ngayon. Ha? Yes. Si EJ. Oh. Vienna, naka-gold medal siya sa Poland. Uy! Narinig niya eh. Dahil medyo ilang yung hindi maganda rin yung performance niya. At least ngayon maganda. Sa Poland, nakuha niya yung grand prize. Uy, congrats, EJ. EJ o Vienna. Pole vault yan, ha? Opo. Galing. Talagang yan si EJ na. At saka yung mga, yung mga manggagawa ng NCR, sa NCR. Yes. May increase ang basic, nila, 85 pesos per day. Oh. Increase sa salary nila. Wow. 85 pesos per day. Pero hindi bibigay ng bigla yan. Siguro mga 2 beses yan. Yung hinibigay yata by next year pa, January. Pero at least, andyan dyan, yung hinihintay nila na increase. Ang inaano ko lang din, bakit NCR lang? Ayun nga, Tata Bert. What about yung ibang mga Yes. Parang hindi blanket, bakit ganun lang? Opo. Ano ba ang fair natin? Dapat fair lahat. Opo, diba? Pareho naman may katrabaho. Yan. So, yun lang naman ang ko. Oo nga. Ako, hindi ako masyado nakakapag ng mga balita, Tata Bert eh. Pero, ayun. Sa akin basta may konting progreso, good yan. Yung maganda. Pero, minsan, syempre, puro sports yung nagdadala ng ating pride. Totoo naman. Pero salamat pa din. Kahit pa paano, di ba, na tayo doon. Yun nga, na-redeem din yung pagiging Pilipino natin. Pero, yan, simula na ng second half of the year, sana marami na rin magtuloy-tuloy na kung mga solusyon na dapat gawin, di ba? Sa mga, ito kasing first half, parang puro challenge. Pero kaya natin napasan yan. Oo naman. Kaya yan. Pero kamusta, Tata Bert, mga brisk walk mo? Medyo maulan. Nung Sunday. Kanina, dapat. Pero ang lakas ng ulan kanina sa Manila, sa lugar namin tinignan ko ganyan. Hindi na lang. Total yung brisk walk ko na pagka Tuesday, 1 hour lang yan. Unlike pagka Thursday,
1.5 hour. Wow. Tapos yung Sunday, ang mabigat, 2 hours meditation. Grabe, no? Galing, Tata Bert. Yeah. Kasi pag parati mo rin naman ginagawa, parang yung, yun na, parang 1 hour mo, nagiging 1 hour and a half, hanggang, nako. Malakas na. Yes, diba? Halata naman. Tingnan mo na yung positivity na nadadala sa buhay ni Tata Bert, diba? Grabe talaga. Yun. Batiin ko lang po Tata Sige, Bert sige. ang ating mga viewers. Tita Belen, good evening Hi, po. Balanski! Tita Helen Tolentino. Miss Erlinda Omania. Miss Jos Caliano del Mundo. Hi, Jos. Ayan, ako. Ang ganda po ng ating mga pinag-usapan ng Friday, Tata Ay, Bert, oo. no? Sa elementals. Dami pa rin nating, ganda ng mga ano Oh, ni Tata Bert. yun ang iniisip ko kung magpa-part 3 tayo or whatever na more on elemental, something like that. Pwede, Diba? tatlo po. Oo. Why not? Let's see. Yes. Yan. Tapos ang ating Bible is still, of course, kay Daniel pa din tayo. Na napaka-ibang klase si Daniel. Tuwan-tuwa nga si Direk Yes. Direk Linda, may napanood daw siya na pelikula. Ito, talagang maraming mas naliwanagan siya ng gusto na mapanood niya yun. Opo. Yeah. Kasi, Ganon din po, kaya doon sa mga matsatsaga na nakikinig po sa amin, nanonood dyan, yes. nagtutulungan lang po naman tayo para maintindihan po natin kung ano man yung mensahe o informasyon na matututunan natin dito sa ginagawa po natin na ito. Ayan. Dahil parang si Daniel may mga mensahe din gamit ang mga pangitain, panaginip. Diba? So, malay nyo, biglang napadpad kayo sa live namin. Yeah. Na hindi pa kami kilala. O, diba? Baka may meaning yun sa buhay nyo na kailangan nyong marinig. Ayan. Ayun po. Ano pa po ba? Pero ay narinig ko pala Tata Bert, parang may bagyo po. Tama Yeah, po ba? I think kung papasok ata ang pangalan Henry. Henry. Ganyan, no? Pero sa ngayon, thunderstorm. Thunderstorm pa lang po. Kadalasan ngayon mga thunderstorm. Kahit sa Isabela hintay sila ng hintay ng ulan doon dahil nagkakandamatay na yung mais nila doon finally, umulan daw kanina, sabi ng pamangkin. Okay. Badly needed ng mga mais ngayon. Yes. Mais nilang maulanan. Ah. Yan. Talaga. Naipasok pa. Ayan. Basa na po ba tayo, Tata Bert? Ikaw, sige, pwede naman. Okay na po. Pwede naman. Excited na tayo. Lalo na ang ating direct dahil marami na siyang napanood. Pero papanorin niyo na. Ayan. Pagbasa mula sa Aklat ni Daniel, chapter 10. Ang pangitain ni Daniel sa pampang ng Ilog Tigris. Pangitain na naman. Oo nga po Nang 3 taon ng paghahari ni Ciro ng Persia, isang pahayag ang dumating kay Daniel na tinatawag ding Beltesazar. Ang pahayag na iyon ay totoo, ngunit mahirap unawain. Ngunit naunawaan din ito ni Daniel sa pamamagitan ng pangitain. Noon, akong si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa. 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lamang ng karne o alak. Fasting siya. Oo nga po Ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Noong 24 na araw ng unang buwan, habang nakatayo ako sa pampang ng malaking ilog Tigris, tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Nagsalita ang lalaking iyon at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa. Uy, lalaki na yun, no? Sino kaya? Binensyo naman niya doon kung ano yung itsura, no? Ano ba ito? May
Ito po. May nakita siyang isang lalan. Ano doon siya no? Sa may ilog ng Tigris. Actually, isa yan sa pinakamalaking ilog sa lugar na yan. No? At doon nga may nakita siya na isang lalaki. Doon sa description na binabanggit niya rito, no? Parang ano na yan angel yan Oh. Angel yan. Kasi sa bagay, nagniningning siya Oo, kagabi. may mga pag nag-ano nga ng mensahe sa kanya, angel ang nagdadala na. At yun ang alamin natin kung ano man yung mensahe na yan. Sige So, po. pwede na ituloy. Okay po. Verse 10. Ipaniliwanag ang pangitain. Walang ano-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod. Sinabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal. Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. Nanginginig naman akong tumayo. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin, sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia. Nagtuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Matapos niyang sabihin ito, napayuko na lamang ako at hindi makapagsalita. At may isang kahawig ng tao na biglang humipo sa aking labi at muli akong nakapagsalita. Sinabi ko sa aking kaharap, Ginoo, napaghawak po ako at nawala ng lakas dahil sa pangitain ito. Hindi po ako makapagsalitang tulad ninyo sapagkat wala nga akong lakas. Halos hindi ako makahinga. Kaya muli niya akong hinipo at nanumbalik ang aking lakas. Sinabi niya sa akin, Ikaw na labis na minamahal, huwag kang matakot. Panatag mo iyong kalooban at magpakatapang ka. Pagkatapos niyang magsalita, tuluyan nang nagbalik ang aking lakas. Sinabi ko, Magpatuloy kayo, Ginoo, at naibalik na ninyo ang aking lakas. Sinabi niya, Alam mo ba kung bakit ako naparito? Babalik ako sa Persia upang ituloy ang pakikipaglaban sa pinuno ng kahariang iyon. Pagkatapos ay darating naman ang pinuno ng Gresya. Naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa pakikipaglaban ko'y wala akong makatulong kundi si Miguel na iyong pinuno. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun nga, meron namang pangitain kay Daniel. At yung pangitain na ito, dumating sa kanya habang siya ay nandoon sa ilog ng Tigris. May nakita siya doon na isang lalaki. At doon sa description na ibinigay niya, anghel ito. No? At yun nga, may mensahe na naman na ipinagbibigay para kay Daniel. At tungkol ito sa isang future event. May kinalaman dito yung hari ng Persia noong panahon na yan. At panahon na yan, ang hari noon, most probably si Darius Nung panahon na, malalaman natin later on. Either Darius or Cyrus siya the Great isang araw hanggang sa dumating si Miguel. Miguel, si Michael yan. Angel Michael yan. Isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin. Nagpapaalam nga rin siya, parang nagmamadali rin si Miguel dahil babalik siya sa Persia upang tulungan laban sa kung sino man yung hari ng Persia noon. Parang, hindi natin malaman kung sino ang kaaway ng Persia doon, kung ano yung gustong
kung anong bansa naman ang gustong tulungan Opo. ng ng anghel laban sa puwersa ng Persya. Remember, ang Persya, ng mga previous na books na binasa natin, bansa rin na tumulong sa Israel na digmain Opo. ang Babylonia. Hindi natin malaman kung ano yung mga events na nangyari dito kung anong nauna muna o kung ano man Pero later on, malalaman natin yan. At yun nga, yung pangitain na ito ay tungkol doon sa digmaan na naman yan. Dahil pupunta nga si Miguel doon sa Persia. Sa pagkipaglabang ko'y wala akong makatulong kundi si Miguel na iyong pununo. Naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Book of Truth. May isang binanggit dito, pagkatapos ng pakikipaglaban sa pinuno ng kahariang iyon ng Persia, meaning ng Persia, darating naman ang pinuno ng Gresya. Greece po ba yan, tatay? Greece. Oh. Ang pinuno noon yan, or Macedonia, dahil ang Macedonia, part ng Greece noon yan, si Alexander the Great. Most probably siya. Sana po yan. Anyway, malalaman din natin yan later on. Yes. Dito kasi hindi masyado binabanggit pa kung ano basta pinuno ng Gresya, ng Persia. Yes. Siguro tuloy na tayo Sige sa po. susunod na chapter. Yes. Ayan po. Chapter 11. Yan. Nang unang taon ng paghahari ni Dario na taga-Media, Dario dito, kanina Syrio, di ba? Opo, Ito Dario naman ngayon. pinalakas ni Miguel ang aking kalooban at tinulungan niya ako. Ang mga hari ng Ehipto at Syria. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Magkakaroon pa ng 3 hari ang Persya. Pagkatapos, lilitaw naman ang ika-4 na hari na magiging mas mayaman kaysa sa kanilang lahat. Dahil sa kanyang kayamanan, siya'y magiging makapangyarihan at hahamunin niya ang kaharian ng Gresya. Pagkatapos, lilitaw ang isa na namang makapangyarihang hari. Ito ay maghahari sa isang malawak na nasasakupan at gagawin niya ang anumang kanyang maibigan. Kapag naghahari na siya, mahahati sa 4 ang kanyang kaharian. Alexander. Ngunit isa may walang mauuwi sa kanyang mga kaanak. Ang kaharian niya ay masasakop ng mga taga-ibang bayan, ngunit sino man sa kanila ay hindi magkakaroon ng kapangyarihang mamamahala tulad ng sa kanya. Ang hari sa Ehipto ay magiging makapangyarihan, ngunit magiging mas makapangyarihan kaysa kanya ang isa niyang pinuno, at mas magiging malawak ang kaharian nito. Pagkalipas ng ilang taon, ang hari ng Ehipto ay makikipagkasundo sa hari ng Syria at ipakakasal sa kanya ang anak nitong babae. Ngunit, ang pagkakasundo ay di magtatagal. Siya, ang kanyang asawa at anak, at ang mga lingkod na sumama sa kanya ay papatayin lahat. Hindi magtatagal at isa sa kanyang mga kamag-anak ang magiging hari. Sisirain ito ang tanggulan ng kaharian sa Hilaga. Papasukin niya ito at siya'y magtatagumpay. Sasamsamin din niya at iuwi sa Ehipto ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati ang mga kagamitang pilak at ginto. Pagkalipas noon, hindi na siya muling sasalakayin ang kaharian sa Hilaga. Hindi na niya muling sasalakayin ang kaharian sa Hilaga sa loob ng maraming taon. At sila naman ang sasalakayin ng mga taga-Hilaga. Madadaig sila, ngunit babalik din ang mga iyon sa kanilang lupain. Ang mga anak ng hari ng Syria ay magtitipon ng maraming kawal at maghahanda sa pakikipagdigma. Parang baha na sasalakayin ng isa sa kanila ang tanggulan ng hari ng Ehipto. Dahil dito, galit na haharapin sila ng hari ng Ehipto.
kasama ang marami nitong kawal na lulupig sa kanila. Bunga nito, magiging palalo ang hari ng Ehipto dahil sa libo-libong kawal na napatay niya. Ngunit hindi magtatagal ang kanyang pagtatagumpay. Ang hari ng Syria ay muling magtatayo ng hukbo na mas malaki kaysa una nitong hukbo. Pagkalipas ng ilang taon, muli itong sasalakay kasama ang mas maraming kawal na may dalang napakaraming kagamitang pandigma. Sa panahong iyon, marami ang maghihimagsik laban sa hari ng Ehipto, kabilang na ang mga kababayan mong mapupusok. Mag-aalsa rin sila upang matupad ang kanilang hangarin, ngunit mabibigo silang lahat. Ang hari ng Syria ay darating upang kubkubin at salakayin ang isang matibay na lungsod. Walang magagawang hukbo ng hari ng Ehipto, pati ang mga pinakamahuhusay na kawal nito. Kaya't magagawa ng Asiryanong manlulupig ang lahat ng gusto niya at walang sino mang makakahadlang sa kanya. Sasakupin niyang lupang pangako at lubusan itong mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Pipilitin niyang sakupin ang buong kaharian ng Ehipto. Makikipagsundo siya sa hari doon at iaalok ang kanyang anak na babae upang maging asawa nito sa layuning wasakin ang kaharian ng Ehipto. Ngunit hindi magtatagumpay ang kanyang layunin. Pagkaraan niyon, haharapin niya ang mga bansa sa baybay dagat at bibihagi ng marami sa mga taga roon. Ngunit matatalo siya ng isang pinuno at ito ang puputol sa kanyang kapalaluan upang hindi siya makaganti. Ang haring ito ay babalik sa mga kuta ng kanyang lupain, ngunit matatalo rin at mamamatay. Ang papalit sa haring ito ay magsusugo ng mga taong sa pilitang maniningil ng buwis para sa karangalan ng kaharian. Ngunit hindi magtatagal, siya'y mamamatay ng hindi dahil sa labanan o sa digmaan. Yan. Napakamasahing buot. Dito, sa verses na ito, maraming kaharian naglalaban. Persia, Greece, Assyria, Egypt. At doon sa pagbabasa mo nga na, papalit-palit kung sino tinalo ng ganito si ganon, tinalo ng Persia si ganon, kung sino yung mga hari niyan. Pero ang natatandaan ko mga involved na hari dito, yan nga, sila Cyrus, sila Darius, may anak kasi si Cyrus Ang naging anak niya si Cambyses. So most probably isa rin to sa mga binabanggit dito. Noong mawala kasi si Cyrus, may pumalit sa kanya. Una, si Cambyses, tapos yung isa, hindi ko matandaan. Pangatlo, si Darius. Yung Darius the Great. So yan na. Sa Grecia naman, andyan dyan si Alexander the Great. Sa Assyria, hindi ko na ma-gets kung sino yung, pero may isang hari nga dyan na si Antiochus, something gano'n. Antiochus, something gano'n ang pangalan niya Yun ang hari ng Assyria noon, pabalik-balik Matatalo, mananalo. Matatalo, mananalo. Ganun ang nangyayari sa gera nila noon na yan Tapos sa Egypt naman, si Ptolemy. Ang noon, nung panahon na ito, yun ang pero. Papalit-palit din, may mamamatay na isa, may papalit na naman. Kaya, although hindi ina-identify rito yung pangalan ng mga hari na yun, hindi kailangan. Ang sa palagay ko, ang inaano rito yung pagpapalit-palit ng mga kaharian na yan. Bakit walang katatagan yung mga kaharian noon? So may missing na yan. Parang gano'n ang tinitignan ko. Parang may kulang. Kung bakit yung isang kaharian, magaling naman yung hari, matatalo. Bakit yung isang kaharian,
matatalo. Galing din naman. May, ano yan, kaya binabanggit yan, merong, Opo. ano yan, may kulang. Opo. Kaya yun ang, ano yan, so Yes. doon muna ko. Opo, Tata Parang Bird. ganda hindi binabanggit ang pangalan ng mga hanong, tataka ko bakit ganun Opo. Hmm. Opo. Para may gusto silang Mas may gustong Yes. hindi yung mga pangalan ng hari Opo. Tama ka Hindi. dun, Tata Bird. Yan. Sige po. Thank you, Tata Bird. Yan. Verse 21. Ang masamang hari ng Syria, may lilitaw na isang malupit at Si Antioch yan ito po yung sa Syria, Antioch Tata Bird. po. Syria. May lilitaw na isang malupit at kinapupuot ang tao na gustong maging hari. Ngunit hindi bibigay sa kanya ang karapatan sa trono. Kaya bigla niyang aagawin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya at katusuhan. Gagapiin niya at dudurugin ang mga hukbong sandatahan, pati ang dakilang pari. Makikipagsundo siya sa maraming mga bansa, ngunit dadayain niya ang mga ito. Bagamat kakaunti ang kanyang mga tauhan, siya ay magiging makapangyarihan. Lihim niyang kukunin ang pinakamayayamang bahagi ng lalawigan. Gagawin niya ang mga bagay na hindi ginawa ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang mga tagasunod ay bibigyan niya ng bahagi mula sa mga nasamsam nila sa digmaan. Iisip siya ng mga panukala upang lusubin ang iba't ibang kuta, ngunit hindi siya magtatagal. Ang haring ito ay magtatatag ng isang malaking hukbo upang ipakita ang kanyang lakas at tapang laban sa hari ng Ehipto. Ngunit mas malaki at mas malakas ang hukbong ihaharap nito sa kanya. Gayunman, madadaya ang hari ng Ehipto at siya ay hindi magtatagumpay. Pagtatangkaan siyang patayin, maging ng mga kasalo niya sa pagkain. Dura na. Oo nga, Tata Bird. Noon pa lang. Malulupig din ang kanyang hukbo at marami ang mamamatay sa labanan. So parang nagkaroon ng alliances. Yes, Tata Bird. Diba, no? Opo. Pagtatakan siyang patayin, maging ng mga kasalo niya. So nagkumakain sila, parang walang Ayun na. sinsilidad yung usapan. Yes. Okay. Ang dalawang hari na kapwa ay may masamang balak. Yeah, tama. Sila sa isa't isa ay magkasalong kakain at magsasalita ng kasinungalingan sa isa't isa. Gayunman, walang mangyayari sa iniisip nila sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Ang hari ng Syria ay uuwing taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit, bago siya umuwi sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. Nako. Kasama ng Israel. Yan. Pagdating ng takdang araw, sasalakay ng muli ang Ehipto. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang mangyayari hindi tulad noong una. Hahadlangan siya ng hukbong dagat ng Kitim. Ang kiting dyan Yes, Tata Bird. is Rome. Oh. Okay. Kitim. K-I-T-I-M. Minsan ang sulat K-I-T-T-I-M. Ah. Minsan K-I-T-H-I-M. Oh. Parang Pero ultim siya Rome. ng Rome, Tata Bird. Rome yan. Rome. Hahadlangan siya ng hukbong dagat ng Kitim at matatakot Roman siya. Empire. Yan. Oh. Roman Empire pala, hindi Rome. Mm. Hindi lang basta Rome. Opo. Dahil dito, aatras siya at ibubuhos sa relihiyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sa pagbabalik niyang ito, pangahalagahan niya ang payo ng mga tumalikod sa presensya ng Diyos. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw ng paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga nananatiling tapat sa kanilang Diyos. Tuturuan ng marunong sa lupain ng mga tao kahit na sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy o mabihag at pagnakawan. Sa kanilang pagkatalo, may ilan lamang natutulong sa kanila bagamat marami ang magkukunwaring kasama sila. Ilan sa marurunong ang nagbubuwis ng buhay upang ang mga nalabi sa kanila
ay maging dalisay at malinis hanggang sa dumating ang takdang wakas. Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili at gagawin higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya maging ang kataas-taasang Diyos. Nako, magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot sapagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Hindi niya pahahalagahan ng mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahahalagahang Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa lahat. Wala siyang kikilalaning Diyos, kundi ang Diyos na nagbabantay ng mga muog. Mag-aalay siya ng ginto, pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo sa Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. Pagkakalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupain bilang gantimpala. May binabanggit tungkol sa Antichrist niya. Talaga. Sa ano po? Oh. Darating ang araw na ang hari ng Syria ay sasalakay ng hari ng Ehipto. Ngunit haharapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karwahing pantigma, kabayuhan at mga sasakyang pandagat. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. Papasukin din niya ang lupang pangako at libo-libo ang mamamatay sa labanan. Ngunit makakaligtas ang mga Edomita, Moabita at ang mga nalabing Amonita. Maraming bansa ang masasakop niya, kabilang dito ang Ehipto. Pamamahalaan niya ng ginto, pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto, pati ang Libya at ang Ethiopia ay masasakop niya. Ngunit mabibigla siya dahil sa balitang darating mula sa silangan at hilaga. Dahil dito ay mag-aalab ang kanyang galit at papatay ng marami sa labanan. Magtatayo siya ng malapalasyong tolda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok na kinalalagyan ng templo. Ngunit doon siya mamamatay nang wala man lang tutulong sa kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sakit mo, Tata Bert, nung tinayong, di mo alam, doon ka pala. Mawawala. Parang Ano? may sinasabi tong, siguro yung binabasa ng mga nagsasalita tungkol sa Antichrist. Yung mga end time scenario. Okay. May lilitaw na isang malupit at kinapupuotang tao na gustong maging hari, ngunit hindi ibibigay sa kanya ang karapatan sa trono. Kaya bigla niyang gagawain ang kaharian. Aagawin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya. Katusuan. Gagapiin niya at dudurugin ang mga hukbong sandatahan, pati ang dakilang pari. Dakilang pari. Taka niya. Israel na yan, pagkaganyan. Israel lang naman ang may pari. Makikipagkasundo siya sa maraming mga bansa, ngunit dadayain niya ang mga ito. Bagamat kakaunti ang kanyang mga tauhan, siya ay magiging makapangyarihan. Lihim niyang kukunin ang pinakamayayamang bahagi ng lalawigan. Gagawin niya ang mga bagay na hindi ginawa ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang mga tagasunod ay bibigyan niya ng bahagi mula sa mga nasamsam nila sa digmaan. Iisip siya ng mga panukala upang lusubin ang iba't ibang kuta, ngunit hindi siya magtatagal. Ang haring ito ay magtatatag ng isang malaking hukbo upang ipakita ang kanyang lakas at tapang laban sa hari ng Ehipto. Ngunit mas malaki at mas malakas ang hukbong ihaharap nito sa kanya. Gayunman madadaya ng hari ng Ehipto ang hari ng Ehipto at siya ay hindi magtatagumpay. Pagtatangkaang siyang patayin maging ng mga kasalo niya sa pagkain yun, naglolokohan sila. Magano kasi ng alliances o kung ano man na ano niyan, magsasalo sila sa kainan, pareho palang nagbubulahan.
Para may, habang nag-ano sila, bubulahan, Yes. pala may binabalak ang isa't isa. Mm. Ang dalawang hari na kapwa may masamang balak ay magkasalong kakain at magsasalita ng kasinungalingan sa isa't isa. Gayunman, walang mangyayari sa iniisip nila sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Yun yan. Ang hari ng Syria ay uuwing taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit bago siya umuwi sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos Israel. Pagdating ng takdang araw, sasalakayan niyang muli ang Ehipto, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mangyayari hindi tulad noong una. Hahadagan siya ng hukbong dagat ng Kitim, yan, Roman Empire. At pausbong noon ng Roman Empire. Okay po. At matatakot siya. Dahil dito atras siya at ibubuhos sa relihiyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sa pagbabalik niyang ito, pahalaga niya ang payo ng mga tumalikod sa presensya ng Diyos. Ito yung mga Jew na tumalikod sa sa pakinggan nila sa Diyos. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ng templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Yan, yung covenant, ipapatigil nila. Aakitin niya sa pamamagitan ng panilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit maninindigan ng mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. Yun, mabuti naman meron naman. Tuturuan ng marurunong sa lupain ng mga tao kahit na sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy. Masyadong masalimuot kasi yung yung binabanggit dito. Tinitignan ko yung parang nagli-lead ito sa isang senaryo, future event Parang yun ang inaano Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan, itataas niya ang kanyang sarili at gagawin higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakan niya ang maging ang kataas-taasan. Ito. Anti-Christ na yan binabanggit dito Gagawin hari ang kanyang magustuhan, itataas niya ang kanyang sarili at gagawin higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya maging ang kataas-taasang Diyos. Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot sapagkat kailangan maganap ang mga bagay na itinakda. So part ng universal plan. Hindi niya pahahalaga ng mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahalagang Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa lahat. Yan ang ng Antichrist kasi Wala siyang kikilalaning Diyos kundi ang Diyos na magbabantay ng mga muog. Mag-aalay siya ng ginto't pilak mamahaling bato at mamahaling regalo sa Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang muog. Pagkakalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupaing bilang gantimpala. Darating ang araw na ang hari ng Syria ay sasalakayin ng hari ng Ehipto, ngunit haharapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karwaheng pandigma, kabayuhan at mga sasakyang pandagat. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. Papasukin din niya ang lupang pangako at libu-libong mamamatay sa labanan. Ngunit makakaligtas ang mga Edomita, Moabita at ang mga nalabing Amonita. Maraming bansa ang masasakop niya, kabilang dito ang Ehipto. Pamamahalaan niya ang ginto, pilak at lahat ng kayamanang Ehipto, pati ang Libya at ang Ethiopia ay masasakop. Ngunit mabibigla siya dahil sa balitang darating mula sa Hilaga. Ngunit mabibigla siya dahil sa balitang darating mula sa Silangan at Hilaga.
Dahil dito'y mag-aalam ang kanyang galit at papatay ng marami sa labanan. Magtatayo siya ng malapalasyong tolda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok na kinalalagyan ng templo. Ngunit doon siya mamamatay nang wala man lang itutulong sa kanya. May kaguluhan ang senaryo na binabanggit dito, no? Pero kung titignan mo, it is saying something na may mangyayari in the future. Parang yung mga hindi ang ano kasi nito binabanggit lang yung mga bansa walang eksaktong pangalan ng hari ang inaano At maybe yung mga bansang binabanggit dito hindi actually yun ang bansa. Katulad ng Ethiopia. Meron pa ba Ethiopia? Merong Ethiopia ngayon. Maybe pati ako naguguluhan Basta ang importante rito, no, may mga kaharian sa Hilaga. Ang aking kasi hindi ko mag-gets yung laro ng mga hari. Ang nakukuha ko dito, yung senaryo na inaano rito is pointing to an event na mangyayari in the future. At yung mga bansa-bansa na inaano dito, we don't know kung sila pa rin yung bansa na may gaganapin in the future or it may be representing ibang bansa. Na ganun, something like that Sa wikang Hubyo ay kus ay ba ito Siguro puntahan na muna natin susunod na chapter. Saka natin kunin yung buod. Ito siguro yung inaano ng mga end time na may kinalaman din sa ng Revelation Tapos may Antichrist din na yun. Parang yun ang ko dyan intindi ko Ay! Ito, Tata Bert. Title po ng chapter 12. Pahayag tungkol sa huling panahon. Di ba? Ito na nga po yung sagot. Ay, grabe. Diyan kasi inaano ang Daniel ginagamit siya ng mga yan ang inaana. Ang dami ng mga eskola nag-a-analyze. Ina-analyze nila ang Daniel Parang merong yung mga event na pinagsasama-sama doon. May senaryo silang inaano Hindi lang mailantad ng gusto Sige po. Diyan na tayo. Pero yung sabi mong pangalan, yung si King Antiochus IV. Antiochus, yun sa Syria. Antiochus. Sa history isa sa lokong hari yan ng Syria Sige po. Si Antiochus. Okay, tuloy. Chapter 12. Pahayag tungkol sa huling panahon. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel. Hindi naman tayo eksperto na anong matatawag Yes, ayan po. Hindi naman tayo eksperto matatawag para hanapin pa yung mga... Tama po, ayan. Tuloy ko lang po sa verse 2. Yan, chapter 12. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit at ang mga umaakay sa marami sa paging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik
at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong 2 tao, isa sa magkabilang pampang sa ilog. Tinanong ng isa ang anghel na nakatayo sa gawing dulo, "Gaano po katagal bago maganap ang mga pangitahing ito?" Itinaas ng anghel ang 2 kamay at narinig kong sinabi niya, "Sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos." Hindi ko naunawaan ang kanyang sagot, kaya't ako'y nagtanong, "Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito?" Sinabi niya sa akin, "Makakaalis ka na, Daniel." Hindi sinagot. Hindi sinagot. Ang kahulugan nito'y mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa ng mga bagay na mauunawaan ng marurunong. Lilipas ang 1,270 araw mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 araw. Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Salvation na yung sinasabi na yan doon. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Salvation. Oh. And time, ang sinasabi nga dito. Oh. Parang may tinutumbok to kako Dito, sinabi na ito. Kaya pala, ito yung sinasabi ng iba na inaaral mismo ng mga scholars at magagaling sa Biblia Opo. kung ano yung talagang laman ng mensahe. Dito, yung pangitain ni Daniel. Kita mo kahit na si Daniel hindi sinagot Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Tinanong niya yung angel Sinabi sa kanya, makakaalis ka ng Daniel. Ang kahulugan dito, Secret. hindi sinabi sa kanya So, this is referring to a future time. Katulad nung sinasabi nila, yung end time na yan, tungkol kanina, binabanggit ang hinala ko tungkol sa Antichrist Tama nga. Oh. Marami kasi nagsasabi po, na darating ang Antichrist. Pag na siyang magkikreate ng kung ano-anong bagay, kung ano-anong gulo. Para siyempre i-build up yung kanyang sarili. Opo. Yung Antichrist na darating, pinapakita muna niya na magaling siya Na magaling siya. Pero kung may mga magagaling talagang malalaman din kung ano yung talagang gusto niyang gawain ng palihim. Opo. And then magkakaroon ng gulo. And after that, saka darating yung second coming na sinasabi ni Jesus. We don't know kung second coming talaga. Pero according to them, darating muli si Jesus second coming. May mga nagsasabi naman na walang darating. Ang second coming na sinasabi nila yung pagkagising ng tao. Pwede. Yung paniniwala ng tao sa Diyos. Babalik yung yun ang sinasabi kay Jesus. Whichever, basta importante, muling bumalik yung paniniwala, yung pagmamahal ng tao sa Diyos. Baka nga
Yung lilipas ang 1,290 araw. Hindi po araw yan. Pwede. Posible yung isang araw represents kung ilang years. Yes. Mukhang... Pwedeng ganun, no? Yes. We don't know kung ano, hindi naman tayo eksperto sa ganyan, pero yung mga nag-aaral dyan, no, naku, may mga kinukumpute pa sila dyan eh. Basta dito, kukunin na lang natin kung ano man yung mensahe. Yes. At yun nga, this is referring to yung end time na sinasabi, yung about the Antichrist, at kung ano pang mangyayari in the future time. Parang dinadagdagan nito, sa bagay hindi natin alam yung laman pa ng Revelation, matagal pa tayo sa libro na yon. Pero yun, at least dito, may hinuha na natin kung ano yung binabanggit dito sa Daniel. Kung ano yung, kung bakit ang sinasabi ng iba, may nakatagong ano rito about the future eh. Yes. Yun po ang ano natin dito, no, basa natin. May susunod pa ba yan? Check natin, Tata. Okay. Ay! Di na ang huling chapter ni Daniel, Tata Bert. Hosea na tayo. Di ko nga rin po in-expect 12 chapters. Ay, tapos na pala. Opo. Oh. Siguro kasi Tata Bert, ano na si... Sabagay, sabi naman ng anghel Makakaalis ka. umalis ka na. Ay! Kaya di na nakapagsulat. Hosea na pala tayo. Siguro rin, ano na din, dahil baka yung mga mag-a-analyze ito, sa sakit na rin ng ulo. Yan, No? siguro Pag na. humaba pala. Anyway, whatever, no? Yes. Huwag po tayong matatakot kung ano man po ito. Yes. Kung si Daniel hindi sinabihan ng kung ano man yung talagang nalalama, kung ano may mangyayari in the future, most probably hindi rin sasabihin yan. Yes. Kung ano man yan, ihanda po natin ang sarili natin. Dahil sa pagkakaalam ko, yung event na ito yung mangyayari. Para daw yung yung buntis na sinasabi. Yung daing ng buntis na may sinabi lang ganyan na si Jesus eh. Yung na ba? Kung kailan manganak parang noon hindi yung hindi mo akalain na darating. Surpresa matatawag yung event na mangyayari. So, kung surpresa man ito, paanong gagawain mo? Tama. Ihahanda nyo po ang sarili ninyo. Ihahanda nyo po dahil hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras darating yung mga sinasabi dito nito. Ngayon pa lang ihanda na natin ang sarili. Paano tanggapin po natin yung sakripisyo ni Kristo, yung pagkakatubos niya sa ating kasalanan. Sundin natin yung mga yung mga aral na ibinigay sa atin ni Kristo by aligning our thinking, yung mga kilos natin, yung mga gagawin natin, yung mga paplanuhin natin sa turo ng Diyos, sa turo ni Kristo. Kaya huwag po kayo matatakot yan. Huwag po tayo matatakot. Ako nagtataka rin ako sa mga ganyan na mabasa. Hindi ako natatakot eh. Opo. Hindi ako natatakot. Paano matatakot ang isang tao na ang feeling mo ginagawa mo naman yung dapat gawain na naka-align yung ginagawa mo sa aral ni Kristo. Ganun lang. Ewan ko ba, hindi ako natatakot kahit na ano sabihin lang, ay sus. Yes. Tama, totoo. Ganun lang yun. Ganun lang dapat yung ating kaisipan. No? Huwag matatakot. Yung iba kasi nininervyos eh. Lalo na kung puputok ba yung
o magkakaroon daw ng earthquake, whatever, kung ano man, wag po kayo matatakot. Kumapit lang po kayo sa Diyos. Basta gumagawa kayo ng maganda niyan, makakaiwas po kayo niyan. Ganun lang po ang gawin natin. Huwag matatakot sa kung ano man na mangyayari. Basta ihanda natin ang ating sarili sa mga bagay na ito. Papaano? By doing what is right. Yeah. And by doing yung mga bagay-bagay na naka-align po sa utos ni Kristo. Thank you, Tata Bert. Ako, ganda na pala sinabi ni Tata Bert. Kasi agree po ako na huwag niyo nang antayin, di ba, kung ano pa yung mangyari. I feel like yung sa mga taong natatakot, baka kailangan niyo ng more purpose, more calling, more awakening. Kasi pwedeng yung mga ganito, sinulat ni Daniel, hindi para matakot tayo, kundi para bumalik na tayo sa senses natin na, talagang, yun talaga ang turo. Gumawa na mabuti, magmahal. Kasi baka, yun yung what if, yun pala yung kailangan natin gawin lahat para hindi matuloy kung ano man yung kinatatakutan natin lahat. Diba? Remember, binabanggit din dyan yung mga hindi tumiwalag Yes. ano sila Patuloy. sila, naging matatag sila Yes. Binanggit din ganun lang po tayo. Yes. Ganun lang. Opo. Huwag matatakot. Yan. So, salamat po sa sumama sa amin na natapos na po natin ang Daniel dahil nga po, pinaalis na po siya. Galing mo doon, tawa talaga. Oo nga naman. Ayos na. Ini-expect ko may sasabihin na umalis ka na, Daniel. Ayan. Chapter 12. Tapos tayo. Pero napakaganda. Ako thank you Lord na may Daniel na ganitong libro para ang dami rin naming realizations, dami rin naming mga isip-isip. Pero nako, salamat po sa magandang salita na binigay mo sa amin. Yes. Maihabol ko pa pala, Yes, po, yung mensahe or informasyon na dapat nating malaman doon sa pagpapalit-palit ng mga kaharian. Bakit hindi naging matatag? Ang sagot po doon, kaya hindi pagpapalit-palit yung mga gera-gera nila, sisikat yung isa, lulubog na naman, sisikat yung isa, lulubog na naman. Ang kulang po kung hindi po sila sumasangguni sa Diyos. Yun po yun. Kaya nagtataka ko bakit ilalagay yung mga senaryo na ngayon Yun lang po ang mensahe. Hindi sila sumasangguni sa Diyos. Then finally sa pinakahuling chapter, end time pala yung mga babanggitin na. So kinakailangan po talaga ilapit na natin ang sarili sa Diyos. Bakit bakit ganito yung senaryo? Puro gera, matatalo isang bansa ba? So pinapakita yung kaguluhan, yung tama, May yung kulang. May kulang talaga. Hindi sila nakakapit sa Diyos. Yun po yun. Kaya ngayon, sinagot na yun. Yes. Yung kaya inihabol ko importante. Yes, tama ka. Okay? Thank you so much po, Tata Bert. At mamayang gabi po may online prayer vigil, 10 p.m. po. Samahan niyo po kami. And then, sa mga gusto po manood ng replay, meron po kami sa YouTube at Facebook. At bukas, Tata Bert. Bukas, alas 8, yung ating novena. Most probably, pangungunahan nito ni Ateng. At bago yung ating gamutan, yung ating 192nd lecture. Yes. Wow. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ni Angel. Ito sa nito, maganda po yung ating natutunan ngayon. Yeah. At least, alam na natin kung ano yung gagawin natin. Hindi na tayo matatakot. Tama. May ibis po. Joke lang. Huwag matakot. Thank you po. God bless. Thank you.